Malapit sa baybayin, ang mga tripulante ng isang fishing boat ay puspusang nagtatrabaho. Matapos ihagis ng kapitan ang bote ng plastik sa tubig, natakot ang mga lalaki na makarinig sila ng dagundong. Bigla, may nagsimulang gumalaw at tumilapon sa loob ng lambat. Isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw mula sa tumpok ng mga isda at nagpaputok ang kapitan. Sa London, nagising si Barkley dahil sa pag-vibrate ng kanyang telepono. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang normal na telepono. Kinailangan niyang tumakbo sa aparador upang kunin ang telepono sa trabaho. Si Barkley ay nagtatrabaho para sa United Nations Intelligence Task Force na kilala rin bilang UNIT. Matapos makita ang mensahe, nagmadali si Barkley upang gisingin ang kanyang anak, si Kirby, at ipinaliwanag na tinawag siya sa trabaho para sa emergency, kaya kailangan niyang manatili sa kanyang ina ng ilang sandali. Sinundo ni Sergeant Hannah si Barkley at hindi natuwa nang malaman nitong gusto niyang ihatid muna ang kanyang anak. Sa biyahe, nagtataka si Kirby kung bakit kilala ng kanilang ama ang isang sundalo, kaya nag-imbento si Barkley ng ilang dahilan tungkol sa security sa trabaho dahil hindi alam ni Kirby ang tunay niyang trabaho. Masayang tinanggap ng dating asawa na si Barbara si Kirby, ngunit galit ito kay Barkley dahil ang trabaho nito ay palaging nakakasagabal sa buhay ng mga tao. Nang bumalik si Barkley sa kotse, ipinaalam sa kanya ni Hannah na ang kanyang misyon ay palitan si Agent Roger, na kasalukuyang nasa ibang assignment. Nakarating sila sa isang pribadong paliparan at sumakay ng eroplano kung saan ibinahagi ni General Austin ang kanilang pupuntahan. Ang mga detalye ng misyon ay nasa kanilang mga tablet, ngunit kahit ilang beses itong buksan ni Barkley, hindi siya binibigyan ng access ng system. Sa pag-aakalang nagkamali si Barkley ng password, naawa si Pip sa kanya at ipinakita ang video ng isang kakaibang nilalang na umatake sa taong nasa likod ng kamera. Pakiramdam na malapit ng magpanik, ipinaliwanag ni Barkley kay Pip na minsan niyang pinalitan si Roger noong 2020 nang kailanganin niyang umalis para sa emergency dahil nanganak nang wala sa panahon ang kanyang asawa. Kailangan lang niyang sagutin ang telepono ni Roger na hindi man lang nagre-ring. Simula noon, si Barkley ay nasa system bilang kapalit ni Roger, gayunpaman, isa lamang siyang administrative clerk, hindi isang agent. Napagtanto ni Pip na ipinakita niya ang video sa isang taong walang pahintulot at agad na tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Iniwan ng eroplano ang grupo sa isang isla kung saan sinundo sila ng isang helicopter at dinala sila sa Cala Escondida. Dito, nagkampo ang isang pangkat ng mga sundalo ng unit at inihahanda na ang kanilang mga armas. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa isang gusali sa gilid ng nayon at ipinaliwanag ni Austin na ayaw ng mga taga-nayon na masyadong malapit ito sa kanilang mga tahanan. Pagpasok nila, lahat ay isinailalim sa dekontaminasyon bago nila nakatagpo ang colonel na nagpakita sa kanila sa nilalang na pinatay ng mangingisda. Isinabit nila ito sa dingding sa pag-asang kumita mula rito bilang isang atraksyon. Nakita ng unit ang mga post online at idineklara itong isang panloloko bago lumipad papunta rito upang kontrolin ang sitwasyon. Binansagan ito ni Austin na Homo Aqua, ngunit itinuwid siya ng isang siyentipiko na nagsabing ang scientific name nito ay Hamaspondyle. Nakakita siya ng isang perlas sa leeg ng nilalang na tumutugma sa lahat ng Hamaspondyle na nakasalamuhan ng unit noon. Gayunpaman, hindi pa rin nila maintindihan kung para saan ang perlas. Pinabalik ni Austin sa siyentipiko ang perlas at ipinagpalagay na ang mga nilalang ay nakatanggap ng perlas noong ipanganak sila. Pinapunta rin niya ang lahat upang mag-imbestiga. Bago umalis, tiningnan ni Barkley ang Hamaspondyle at nag-sign of the cross. Sa tuktok ng bangin, sumama ang grupo sa mga sundalo at nagtataka si Austin kung ano ang ginagawa ng isang Hamaspondyle sa isang lugar na hindi gaanong malalim. Ipinaalala sa kanya ng colonel ang avalanche sa ilalim ng tubig noong 2020 na pumutol sa mga cable ng komunikasyon at sinisisi ito sa mga nilalang na ito. Pagkatapos ay gumamit sila ng makina upang magpadala ng signal ng translation pulse na napakataas ng tono at nagpanginig kay Barkley. Ngayon ay kailangan nilang maghintay ng sagot. Nang gabing iyon, tinanong ni Barkley kung maaari siyang tumawag, ngunit ipinaliwanag ni Hannah na hindi pa nila maaaring gamitin ang kanilang mga telepono. Ilang beses na siyang pinadalhan ni Barbara ng mensahe tungkol sa ilang mga problema sa paaralan ni Kirby at pinagalitan pa siya dahil mas inaalala niya ang kanyang trabaho. Samantala, si Pip at isa pang sundalo ay nasa night guard duty para sa katawan ng Hamaspondyle. Habang nag-uusap sila, humakbang sila ng ilang beses at napagtanto na ang lupa ay natatakpan ng putik. Noong una, inakala nilang butas lang ito, ngunit biglang lumubog ang sundalo at napagtanto nilang ang buong lupa ay naging putik. Lumapit si Pip hanggat maaari upang subukang tulungan siya, ngunit hindi niya maabot ang kamay nito at nagsimula na rin itong lumubog. Kalaunan, ang katawan nito ay lubusang nalubog at siya ay nalunod. Nang umabot ang tubig sa baywang ni Pip, humingi siya ng tulong sa radyo. Gayunpaman, tanging static lang ang naririnig ng mga sundalo. Di nagtagal, isang nakakatakot na kamay ang humawak sa balikat ni Pip upang lunurin din siya. Pagkatapos, tumalon ang Hamaspondyle mula sa butas at kinuha ang katawan ng patay na nilalang. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma at tumakbo ang pangkat papunta sa gusali, ngunit nalaman nilang wala itong laman.
Bumalik sa normal ang sahig, ngunit nakita ni Barkley ang isang piraso ng metal na nakaipit dito. Hinila niya ito hanggang sa matanggal ang isang buong upuan. Sinubukan ni Austin na tawagan si Pip at ang isa pang sundalo, ngunit ang sagot ay puro static. Patuloy siyang sumubok hanggang sa marinig niya ang sarili niyang boses na nagmumula sa sahig. Nagmadali ang lahat na maghukay hanggang sa makakita sila ng isang kamay. Nagulat si Barkley nang makakita ng bangkay, kaya lumabas siya para magpahangin. Nang tanungin siya ni Austin, sa wakas ay sinabi ni Barkley na isa lamang siyang clerk. Gayunpaman, ayos lang kay Austin ito dahil nakasaad sa mga patakaran na sa mga oras na may epekto sa kasaysayan, politika, o kultura, ang isang sibilyan ay dapat tumayo kasama ang pangkat ng militar bilang saksi. Inamin ni Hannah na dismayado siya dahil inabot siya ng maraming taon para makakuha ng mahalagang misyon tulad nito, ngunit nakuha lang ito ni Barkley nang hindi sinasadya. Ibinahagi rin niya na ang mga Hamaspandal ay nasa daigdig bago ang mga tao, na lumitaw habang ang mga nilalang ay naka-hibernation sa ilalim ng lupa. Kalaunan ay nagbago ang planeta at ibinuklod sila. Sa katunayan, nilikha ang unit upang harapin ang ganitong uri ng mga supernatural events. Iniisip ni Hannah kung umatake ba ang mga Hamaspandal dahil gusto nilang mabawi ang planeta. Naputol ang kanilang pag-uusap nang ianunsyo ng isang sundalo na may nakitang Hamaspandal sa baybayin. Nagmadali ang lahat sa lugar at binigyan si Barkley ng camera para i-record ang lahat. Pinababa ni Austin ang lahat ng kanilang mga baril nang may lumabas na Hamaspandal mula sa tubig at sumigaw sa kanila. Gamit ang translator, nagpaunlak ng mabuting pagtanggap si Austin at humiling ng isang diplomatikong pagpupulong. Nang banggitin ng nilalang na pinatay ng mga tao ang kanilang kauri, sumagot si Austin na pinatay din ng mga Hamaspandal ang mga tao, kaya gusto niyang itigil na ng lahat ang karahasan at magsimula ng pagkakaibigan. Sumang-ayon ang nilalang ngunit hindi rin sumang-ayon at hindi maintindihan ng tagasali ng buong kahulugan ng pangungusap. Bigla, lumitaw ang mas maraming Hamaspandal mula sa tubig at nataranta ang mga sundalo, ngunit inulit ni Austin na sila ay dumating para sa kapayapaan hanggang sa sumang-ayon ng pinunong Hamaspandal. Pagkatapos, hiniling ni Austin sa pinuno na ulitin ang naunang pangungusap at ang salin ay nagsasabing, nakikipag-usap kami sa buong mundo ngayon. Bigla, bawat tao ay nakatanggap ng emergency alert sa kanilang mga telepono na nag-aanunsyo ng isang malaking pagsalakay. Sa buong mundo, nagulat ang mga tao nang makita ang mga Hamaspandal na lumilitaw mula sa mga dagat na may napakaraming bilang. Habang nagiging viral ang mga video sa telepono, ginugugol ng mga reporter ang bawat oras sa pagbabalitang ito. Sinimulan ng mga pinuno ng mundo ang H2O Diplomacy Initiative at nagtayo ng daluyan ng tubig patungo sa Imperial House kung saan gaganapin ang mga talakayan tungkol sa kapayapaan. Umuwi si Barkley at sinabi kay Barbara na kailangan pa niyang asikasuhin si Kirby ng kaunti pa. Isinisi niya ito sa isang mahalagang promosyon at nagpadala kay Barbara ng 3,000 pounds sa bank account nito para manatili itong kalmado. Maya-maya, nagtipon ng mga mahalagang pinuno ng militar sa Imperial House para simulan ang mga talakayan tungkol sa kapayapaan. Nang lumapit ng husto ang isang paparazzi drone sa bintana, agad itong binaril ng isang gwardya. Mabuti na lang at gawa sa one-way glass ang mga bintana, kaya hindi ito nakakuha ng anumang litrato. Biglang pumasok si Roger sa pangunahing silid at sinigawan si Barkley dahil sa pagnanakaw ng kanyang pwesto sa napakahalagang kaganapan, ngunit agad siyang pinalayas ng mga sundalo. Pagkatapos ay ini-activate ng mga inhinyero ang water system para simulan ng pagpuno ng tangke. Gumana ito ng maayos noong una, ngunit may nabasag na tubo. Nagmadali ang team na isara ang partikular na tubo na iyon at ilipat ang tubig, kaya handa na ang tangke sa tamang oras. Di nagtagal, pumasok ang 4 na Hamaspandal, kasunod ang 2 Pisomorpha at isang mas malatao na nilalang na tinatawag na Homorpha. Bilang itinalagang ambasador, sinalubong sila ni Hines at nagsali ng makina, ngunit ginambala siya ng Homorpha. Ang pangalan niya ay Salt at kaya niyang magsalita ng lahat ng wika ng tao. Tinapos ni Hines ang talumpati sa pagbati gamit ang isang halaman na tumutubo sa bundok ng Everest, ang pinakamataas na punto sa planeta. Tumugon si Salt sa pamamagitan ng pagpapahulog sa kanyang mga gwardya ng mga patay na itlog ng kanyang mga hindi pa napisa na anak at ipinaliwanag na namatay sila dahil sa polusyon ng sangkatauhan. Tumanggi siyang tanggapin si Hines bilang isang ambasador at sinabing makikipag-usap lang siya kay Barkley. Nalito ang lahat dito, kaya binanggit ni Salt na nagpakita ng respeto si Barkley sa kanyang mga uri at hinawakan ng kanyang perlas para ipakita ang pag-sign of the cross ni Barkley. Hiniling niya sa kanya na maging ambasador para sa sangkatauhan at pagkatapos ng maraming pagtanggi at pag-aatubili, sumagot siya, sige. Inanunsyo ni Hines na ititigil muna ang pulong at agad na dinala ng mga gwardya si Barkley. Kinausap siya ng commander ng unit na si Kate sa pribadong silid at tinanong siya kung nakipag-ugnayan na ba siya sa mga Hamaspandal, kaya sumumpa siyang hindi. Binalaan siya ni Kate na iniimbestigahan ng intelligence team ang kanyang buong buhay at pamilya. Sa katunayan, may ilang sundalo na sumundo kina Barbara at Kirby. Sumumpa si Barkley na hindi niya ginusto na mangyari ito, ngunit ipinaliwanag rin niya na kailangan siya ng unit ngayon. Nang umalis si Hines sa gusali, pinalibutan siya ng mga reporter, ngunit tumanggi siyang pag-usapan ng tungkol sa kanyang pagkatanggal.
Naging magulo ang internet dahil isang lihim na sibilyan ang pumalit sa representasyon ng sangkatauhan at may mga taong nagsasabing hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan ang mga estrangherong nilalang sa kanilang politika. Hindi rin natuwa ang punong ministro tungkol dito at hiniling kay Kate na sabihin kay Salt na hindi nila sinasang-ayunan ang kanilang pinili. Sa Imperial House, ipinaalam ni Kate kay Salt na gusto ng komite na magtiwala siya kay Hines. Binanggit ni Salt na nagsasalita siya tungkol sa tiwala, ngunit iginiit na makipagkita sa kanya ng pribado at hiniling na makausap si Barkley. Kinakabahan niyang sinamahan si Kate sa harapan at ipinaliwanag na hindi siya isang eksperto, ngunit gusto siya ni Salt dahil sa kanyang kabaitan at hindi sa kanyang kadalubhasaan. Tinanong siya nito kung ano talaga ang gusto nito at hindi kung ano ang sinabi sa kanya ng komite na sabihin. Kaya, inamin niya na sa tingin niya ay oras na para magkaroon din ng boses ang mga sibilyan dahil nakakaapekto ito sa lahat. Pumayag si Salt at nagbanta na tatapusin ang negosasyon kung hindi magpapakita si Barkley kinabukasan. Pagkatapos, dinala si Barkley sa isang armored vehicle kung saan niya nakita si Kate. Iniisip niya kung papatayin siya nito, kaya ipinakita niya ang kanyang baril, ngunit tiniyak sa kanya na nagbibiro lang siya. Ipinaliwanag ni Kate na nagsikap siya upang bumuo ng mas magandang mundo para sa lahat at nais niyang magtulungan sila para sa kapayapaan. Pagkatapos ay dinala si Barkley sa diplomatic hotel kung saan palihim siyang kinunan ng litrato ni General Dominic sa isang pribadong silid. Muling nakasama ni Barkley ang kanyang pamilya at nagulat sila nang marinig ang tungkol sa bagong trabaho. Iniisip ni Kirby na maganda ito, ngunit nag-aalala si Barbara tungkol sa kanyang trabaho at sa mga araw ng pagliban ni Kirby sa paaralan. Iniisip ni Barkley na dapat maging prioridad ang makasaysayang pangyayaring ito at tinawag si Salt na maganda, kaya kinutya siya ni Barbara. Sinuri ni Kate at ng kanyang koponan ang bawat salitang sinabi ni Salt. Paulit-ulit niyang sinasabing, tayo, habang nagsasalita, kaya iniisip nila kung ang mga nilalang na ito ay may parehong kamalayan. Nang amuyin ni Salt ang halaman, sabay-sabay itong ginawa ng kanyang grupo, kasama na ang mga isda. Ginawa rin niyang banayad ang pananalita at gumamit ng sarkastiko. Sa laboratorio, sinimulang suriin ng dalawang siyentipiko ang mga patay na itlog. Kumuha rin sila ng ilang sample at ang isa sa mga siyentipiko ay nagnakaw ng isa sa pamamagitan ng pagtatago nito sa kanyang bulsa. Nang gabing iyon, nakipagkita ang siyentipiko kay Sir Keith at ibinigay sa kanya ang sample kapalit ng citizenship, bagamat nagalit siya nang mapagtanto niyang hindi kasama sa kasunduan ang kanyang ina. Pagkatapos, nakipagkita si Keith kay Dominic at isa pang general upang ibigay sa kanila ang sample. Nagtatrabaho siya sa energy industry at may posibilidad na masira ito ng H2O initiative. Ipinaliwanag ni Dominic na nagsagawa sila ng simulation at may posibilidad na magkaroon ng krisis, hindi pa banggitin na ang mga tao ay nagpapanik na. Ang prioridad ng Pangulo ng US ay protektahan ang katatagan ng ekonomiya at ang kay Keith ay protektahan ang kanyang mga kumpanya. Maaaring malaki ang impluensya ni Kate sa punong ministro, ngunit tiniyak ni Keith sa kanyang mga kaibigan na, sa huli, makikinig sa kanya ang punong ministro dahil siya ang pinakamalaking donor. Nang gabing iyon, nakatanggap si Kate ng mensahe na nagbabala sa kanya na natuklasan ng media ang pagkakakilanlan ni Barkley. Kinabukasan, hinihintay siya ng mga reporter sa labas ng hotel at kinailangan niya ng karagdagang mga sundalo para sa proteksyon. Hiniling ni Kate sa kanyang pangkat na mag-imbestiga at agad nilang natuklasan na si Dominic ang naglabas ng larawan. Para pakalmahin ang press, pumayag si Kate na payagan ng 50 reporter sa bulwagan, ngunit walang live broadcasting. Nang magsimula ang pulong, ipinaalam ng mga gwardya kay Dominic na siya ay naban at pinalayas. Nanginginig si Barkley habang sina Kate at Austin ay nagbibigay sa kanya ng lahat ng payo hanggat maaari sa loob lamang ng ilang minuto. Napuno muli ang tangke at bumalik si Salt kasama ang kanyang mga gwardya. Bumati si Barkley, kaya ipinaalala ni Kate sa kanya na basahin ang talumpating inihanda nila para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari sa mga itlog at tinanong ni Salt kung isa ba siyang ama. Matapos niyang sabihing oo, tinanggap niya ang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay humingi si Salt ng isang basong tubig mula sa ilog at tumangging magsalita muli hanggat hindi niya ito nakukuha. Tumakbo ang mga sundalo papunta sa ilog at nagdala ng isang basong tubig na kulay kayumanggi. Hiniling ni Salt kay Barkley na inumin ito at agad na sinabihan siya ni Kate na huwag itong gawin dahil maaari itong ikamatay niya. Sumulat ang kanyang pangkat ng isang mensahe upang ipabatid sa kanya na alam ng gobyerno ang krisis sa polusyon at inaayos na nila ito. Gayunpaman, ginambala siya ni Salt at sinabing gusto niya ng kanyang tunay na mga salita, hindi pang politika na walang laman. Iginiit ni Kate na kailangan niyang sumunod sa script, ngunit tinanggal ni Barkley ang kanyang earpiece. Inamin niya na ang lipunan ay hangal at ang planeta ay nasa bingit ng pagkawasak. Galit siyang nagreklamo tungkol sa mga taong paulit-ulit sa kanilang mga nakagawian, iniisip na hindi nila ito problema at hindi nila kasalanan. Alam ng mga bata at gusto niyang simulan silang pakinggan ngayon. Sinabi ni Salt na si Barkley ang paborito niyang tao na nagpatawa sa kanya. Gayunpaman, hindi humanga sina Austin at Hannah. Pagkatapos ng pulong, maraming sibilyan ang nagbubunyi para kay Barkley sa labas ng hotel. Sinabi niya sa kanyang pamilya na napakaganda ng kanyang pakiramdam at ipinagmamalaki nila siya.
Inamin niya kay Kirby na sana ay nakinig siya sa kanila ng mas maaga. Sa TV, patuloy na pinag-uusapan siya ng mga reporter at tinawag siyang mapusok. Tinanong ni Barbara ang tungkol kay Salt at napagtanto ni Barkley na nagseselos siya. Samantala, sinabi ni Austin kay Kate na ang komite ng H2O ay lumikha ng mga bagong modelo para sa mga regulasyon sa kapaligiran. Ipinaalam din niya sa kanya na hinihiling ng gobyerno ng Pransya na payagan si Dominic sa bulwagan. Iginiit ni Kate na mayroon silang ebidensya ng kanyang pagtataksil, ngunit sa kasamaang palad, si Dominic ay may malaking impluensya at wala silang pagpipilian. Pinag-aaralan na ngayon ng pangkatang mycelium networks na mga hibla ng fungi na nag-uugnay sa mga partikular na halaman. Naniniwala sila na iyon ang maaaring ginagamit ng mga humus spondyle upang makipag-ugnayan at ang perlas ay ang connection point. Nang gabing iyon, tiningnan ni Barkley ang mga lihim na larawan ng dating hitsura ng mga lungsod ng humus spondyle bago pa man pumalit ang mga tao. Ginambala siya ni Kirby dahil hindi sila makatulog at inamin na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Tiniyak sa kanila ni Barkley na magiging maayos siya at ipinaalala sa kanila na ililipat sila sa safe house. Kinabukasan, muling pinalibutan ng mga reporter si Barkley at halos hindi niya sila naiwasan. Nagsimula ang isang bagong pagpupulong at ipinaalam ni Barkley kay Salt na nangangako ang gobyerno ng 50% na pagbawas ng kontaminasyon pagsapit ng 2065. Gustong malaman ni Salt kung bakit ito magtatagal, kaya ipinaliwanag ni Barkley na kailangan ng oras upang tipunin ang mga mapagkukunan upang matugunan ang problema. Sinabi ni Salt na hindi katanggap-tanggap ang 40 taon at binanggit ni Barkley na naghintay sila ng milyon-milyong taon kaya hindi naman kalabisan ang 40 taon pa. Ikinagalit ito ni Salt na nagsimulang isa-isahin ang lahat ng paraan kung paano napinsala ng kontaminasyon ang kanyang mga tao. Kinabahan si Barkley at humingi ng tawad. Naniwala si Salt sa kanya, ngunit alam niyang hindi nagsisisi ang mga pinuno sa mundo. Nang subukan ni Barkley na kumbinsihin siya na ang pinakamalaking hangarin ng sangkatauhan ay ayusin ang mga bagay-bagay, sumagot si Salt na ipagkakaloob niya ito. Biglang dumilim ang langit at dumagundong ang kulob. Isang kakaibang ingay ang nagpaisip sa mga tao na may paparating na bagyo, ngunit ang totoo, hindi ito tubig. Ang nakakatakot na dami ng mga plastik ay bumabagsak na ngayon mula sa langit sa buong mundo. Ang mga tao sa mga lansangan ay nataranta at tumakbo upang maghanap ng proteksyon. Hiniling ni Barbara sa kanyang driver na ilayo sila roon. Natukoy ng pangkat ni Kate na ang mga plastik ay lumalabas mula sa mga dagat at ilog. Habang inilikas ang lahat ng mga pinuno, hiniling ni Kate kay Salt na itigil ito. Gayunpaman, sinabi ni Salt na nililinis nila ang kalat ng sangkatauhan. Tinawagan ni Barkley si Barbara at sinabihan siyang pumunta sa Imperial House. Sinusubukan ng driver na maghanap ng bukas na kalsada, ngunit ang mga plastik ay nagsisimula ng humarang sa halos lahat ng kalye. Bigla, isang malaking bagay ang bumagsak sa unahan ng kotse na sumira sa makina at nasugatan ng driver. Inutusan ni Barbara ang kanyang anak na tumakbo, kaya lumabas si Kirby ng kotse at kinailangan niyang iwasan ang gumugulong na gulong. Sinuri ni Barbara ang driver, ngunit patay na ito. Tinawagan niya si Barkley at sinabihan itong hanapin si Kirby sa kalye. Pagkatapos, tumakbo rin siya. Nagmadaling lumabas si Barkley at hinanap si Kirby. Napansin niyang malapit na silang tamaan ng isang nahuhulog na anchor, kaya itinulak ni Barkley si Kirby upang iligtas siya sa tamang oras. Pagkatapos ay sumama si Barbara sa kanila at ang buong pamilya ay tumakbo upang magtago sa Imperial House. Nakita ni Austin ang insidenteng ito bilang pagdedeklara ng digmaan ng mga humus spondyle. Lahat ng channel sa TV sa buong mundo ay nagbabalita tungkol sa pagulan ng mga plastik at sinasabi ng mga tao sa internet na gusto ng mga humus spondyle na mamatay ang mga tao. Inihayag ng lahat ng gobyerno na hindi ligtas ang mga kalye at sinabihan ng mga mamamayan na manatili sa loob. Kalaunan, tumigil ang ulan na gawa sa plastik at ngayon, lahat ng basura mula sa karagatan, kasama na ang Titanic, ay bumabalot sa bawat lungsod sa mundo. Ang halaga ng pinsala ay umabot sa daan-daang bilyon. Gayunpaman, sinasabi ng gobyerno na naghahanda na sila para sa mga pagkukumpuni. Sinabi ng isang dating pinuno sa politika na ang insidenteng ito ay tawag ng digmaan at iniisip na kailangang magkaisa ang mga tao laban sa mga humus spondyle. Sa sumunod na pagpupulong, sinabi ni Barkley kay Salt na nilapitan nila ang kongresong ito ng may mabuting hangarin, ngunit ang kanilang mga aksyon ay naglagay sa panganib sa diplomatic process. Sumumpa siya na ayaw nila ng digmaan, ngunit tumugon si Salt na matagal nang nagsimula ang digmaan at ang mga tao ang nagsimula nito, kaya ibinalik lang niya ang sa kanila. Mas malabong mga salitang pampolitika ang lumitaw sa screen at nagpa siya si Barkley na huwag itong pansinin muli. Inamin niya na ang mga humus spondyle ay mas matalino kaysa sa mga tao at naiintindihan ang kanilang mga alalahanin. Ngunit ngayon, nasasaktan at natatakot ang mga tao at kapag natatakot ang mga tao, gumagawa sila ng mga kakilakilabot na bagay. Pinilit siya ni Kate na magbasa muli, kaya sinabi ni Barkley na hinihiling ng United Nations ang isang kasunduan sa kapayapaan sa yugto ng mga pag-uusap na ito. Sumang-ayon si Salt sa 3 kondisyon. Una, ang polusyon ng mga karagatan at mga daluyan ng tubig ay agad natitigil.
Ang pangalawa ay isang formal na pagtatalaga ng mga hangganan na nangangahulugang nais ng mga Hamas Pandal na makuha ang kabuuan ng lahat ng karagatan at daluyan ng tubig. Hindi pinapayagang maglakbay ang mga tao sa mga barko dahil sila ay umunlad na nasa lupa. Binanggit din niya ang kalangitan at ipinagbawal ang mga eroplano na sinabing ang hangin sa ibabaw ng karagatan ay bahagi rin ng karagatan. Ang mga pinuno sa madla ay nagsimulang mataranta at ipinaliwanag na ang modernong mundo ay nakasalalay sa mga inaangkat na pagkain, kabilang ang pagkain. Gayunpaman, tumanggi si Salt na makinig sa sinuman maliban kay Barkley at sinigawan sila na huminto. Bigla, ang kanyang katawan ay nagbago sa katawan ng lalaki na may boses ng lalaki. Humingi ng paumanhin si Barkley at sinabihan ng lahat na umupo at tumahimik. Habang bumabalik si Salt sa kanyang dating katawan, ipinaliwanag ni Barkley na ang mga tao ay kinakabahan at natatakot sila sa hindi nila maintindihan, ngunit hindi nila sinasadyang makasakit ng damdamin. Pagkatapos ay humingi si Salt ng ikatlong kondisyon sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang perlas upang lumitaw ang isang mapa sa bawat screen. Isang lugar sa gitna ng karagatan ng minarkahan at napagtanto ni Barkley na gusto niyang ang natitirang mga pagpupulong ay sa ilalim ng tubig. Nais ni Salt na patunayan nila ang kanilang pangako na kapayapaan at pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pakikipagkita sa kanila sa kanilang mundo. Pinag-aralan ng pangkat ni Kate ang lugar at natuklasan na ito ang Roman's Trench, isa sa pinakamalalim na daluyan ng tubig sa planeta. Ito ay 25,000 talampakan at 5 milya ang lalim. Ang mga submarino ay bumagsak sa loob ng wala pang kalahati nito. Hiniling ni Kate kay Barkley na huwag sumagot, ngunit sinabi ni Kate kay Salt na sumasang-ayon siya sa lahat ng kanyang mga kahilingan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.